mga katabay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good day all. Yan. So, yun. Yung petsa pala natin ngayon is September 10, 2025. Wednesday. Sa oras na 7:45 a.m. So ayun, maulang umaga dapat. So ayun, dapat mamaya pa ako magigising kasi late na rin ako nakatulog. So, nagigising ako pagka malamig yung panahon. Doon ako nagigising. Kahit nakasarado tong bintana ko tsaka yung pinto, malamig pa rin. Kasi yung mismong jealousy hindi na sinasara dahil may pingas-pingas na yung ilan yan. Kaya yun. Excuse me po, malamig kasi. So yun mga katabike ay yun ang lamig kaya itong dim light ko, ring light. So yun, hindi ko pala nabuksan yung electric pan na isa. Ito yung minagdamag ko. Hindi naman siya mainit. Hindi naman. Pahingahin ko muna ng ilang seconds or ilang oras, tapos isa, 2 oras, tapos bubuksan ko. Ito kasing panghapon kong electric pan. Ito naman pang magdamagan kasi ito matibay ito. Ito hindi gaano. Kaya ginagawa ko tong panghapon. So yun. So yun, kape na ako.
Ayun mga katambek, tapon ko na tong basura. So yun. Yun. Di kasi ko na napaligo. Kasi malamig. Try ko mamaya kung makaligo ko. So yun, maulan. So yun, maingay sa likod kaya hindi ako makapwesto dun. So yun.
mga 7 o'clock dahil nasa lamig. Dapat hindi pa ako magigising ganung oras. Dapat ngayon 8 o'clock ako magigising. So, yun. Siguro so yun, okay lang yun. 1 oras lang naman yung nawala eh. Saktong 1 AM na kasi ko nakatulog. So, yun. So, yun mga kadambay, yung isi-share ko about sa tinawag ako kahapon ng isang kalugar. Hindi ko kapitbahay. Kalugar. Tinawag ako. So yun, nung pinuntahan ko kasi sinamahan ko siya para malaman ko yung bahay. So yun, pinuntahan namin, tinignan ko folding bike ang tinuro niya sa akin gagawin. Sabi ko, ano bang naging problema ng folding bike? Sabi niya, may lumalagutok daw sa loob ng ng boha. Pero nung inalog niya yung gulong, hindi naman nagalaw yung bearing. Yung chinek ko, sabi ko, sir, yung boha mo, yung bulitas mo na sa loob ng gitna ng boha. So, ibig sabihin, may crack na yung loob ng boha mo. So, yun nga, pina-check pa sa akin yung ibang i-check.
Chinek ko naman. Ipagka sa akin naman, libre check-up. Kung kailangan lang ng grasahan, linisan, libre sa akin. So, yung nasa maliit kong ringgilya na grasa, dun ko na inubos sa kanya. So, sabi ko, maganda pa naman mga bearing mo, sir. Seal type. Grinasan ko lang, nilinisan ko lang yung boha. Pero sabi ko, sir, for the meantime lang yan hanggang nag-iipon ka. Pero, suggest ko sa'yo na magpalit ka ng boha. Kasi, tinuro ko sa kanya, nilinisan ko yung boha. May crack na sa gitna. Sabi ko, yan siro, may crack na sa gitna. Pinakita ko sa kanya. Sabi niya, sige, pag may budget, sabi. Tapos, chinek ko pa yung ibang i-check na pyesa. Yung kadena, so si Sel may anti-rust doon na na spray. Pinuno ko ng spray anti-rust yung kadena na. Hindi ko na binaklas yung kadena. Binabad ko lang siya. Sabi ko, sir, pagka balot ko ng anti-rust, balutan nyo ng tissue. Sabi ko gano'n. Tapos, naumagahan, hayaan nyo lang magdamag. Kinaumagahan, buhusan nyo muna ng tubig. Kasi mangangate kayo yun pagka tinanggal nyo paagad. Buhusan nyo muna tubig, tapos unti-untiin yung tanggalin yung tissue. Nagulat si Sel. Kapitbahay niya kasi yung pinsan ko. So, sinabi sa pinsan ko. So, tinext ako ng pinsan ko na nagulat, sabi sa akin, nagulat yung kapitbahay ko na balik, all stock yung yung kadena niya na hindi siya nagpapalit. Sabi ko, napangiti na lang ako. Pero so yun, tapos na ako magkape. So yun, sabi ko, sige pagkatapos alisin lahat ng tissue, nakabilot, pati sa sprocket. Kasi single speed lang naman yung yung folding niya. Sabi ko, buhusan ng medyo warm na tubig para matanggal yung nakasingit-singit na
dumi. So, binuhusan. Maganda yung kadena. Tapos, nung chinek ko bearing ng mga gulong, hindi ko na lang na idutong sa kwento. Sinama ko na lahat. Kumbaga, isa lang pinapacheck ni sir sa akin. Ako, nilahat ko na. Para, kung may sira o ililista ko. Ganun kasi ko gumawa. Mga katambay, ganun kasi ko gumawa ng bisikleta. Kunyari, isang pyesa lang pinapacheck sa akin ng customer. Ako, ihuhul check ko yung bisikleta. Ihuhul check ko dahil gusto ko makasigurado na wala nang magiging sakit yung bisikleta. Pagka nagawa nga yung ganito, sa ibang manggagawa kasi, hindi ko nilalahat ng gumagawa ng bike. Hindi ko nilalahat yung gumagawa ng bisikleta na yung iba chinecheck kung ano lang tinuturo ni customer. Siyempre, pag na-check may sira, papalitan. Hindi na i-check yung iba. So, paglabas ng bike shop, pagka gamit ni customer, may masisirang iba. So, sa akin, hindi pwede yun. So, sasabihin ni customer sa akin na i-check mo yung halimbawa, check ko yung cambio o roller kasi hindi na nag-ship eh. Hindi pa doon nagtatapos yung journey ko. Ang journey ko, bago ko siya hatulan, i-check ko muna lahat, buong bike. Kung may damage, kung may pati kable, check ko. Tapos, pagka sinabi ng may-ari sa akin, yan lang pinapacheck ko sa'yo, bakit lahat check mo? Baka sabihin sa akin ng ganun. Isa lang ang sagot ko doon. Sabi ko, sir, ang unang-una naalala ko mga customer ko. Kasi hindi ako tulad ng ibang mekaniko na kung anong ituro ng mga customer, yun lang gagawin. Sa akin, chinecheck ko muna lahat yan bago ko ibigay sa customer. Para pagdating kay customer, wala nang masisira. Kasi ganyan naman eh. Yung isang bagay, pag may nagagawa, may masisira. Sabi kong gano'n. So, si Sir, napangiti sa akin.
napangiti sa akin. Sabi niya, ayos kang gumagawa ka. Sabi sa akin. So yun nga, tinanong nga yung pangalan ko at yung tirahan ko. Baka ako na daw personal na gumawa ng bike niya. Kasi may ibang gumagawa ng bike niya, pero palipat-lipat daw ang sira, sabi. Ano kasi, bukod sa folding bike, may tatlong mountain bike din siya. So yun, chinecheck ko yun. So ngayon, naging ano na ako. Although libre lang naman check up sa akin, libre lang is libre grasa. Although binibili ko yung grasa, tsaka yung lungs, pero okay lang yun. Ang importante is ma-approve yung customer sa akin. Yun lang naman ang importante doon. So, yun. Kaya sa mga meron nga isa baguhan na gumagawa ng bike. Nagpapaturo sa akin. Kaibigan ko yun Kaibigan ko yun. Sabi sa akin, Toy, turuan mo ko sa ganito kasi gagawa ko ng bisikleta. Dahil may bike shop ako. Hindi ko naman mapuntahan kasi umuulan-ulan. Sabi ko, pre, punta ako dyan sa'yo pagka hindi na umuulan-ulan. Sabi niya, sige lang, pre. Hindi pa naman nabubukas yung bike shop ko eh. Chinat niya ako nung isang araw pa. Nung linggo, nung September 7. Chinat niya ako. So yun nga, sabi sa akin, pre, puntan mo ko dito, i-tutor mo ko sa paggagawa ng bike. So, ako, malugod kong tinanggap yun. So, sabi niya, may bayad ba? Sabi ko, sus, ikaw pa, wag nang bayad. Wala nang bayad yung ganun. Turo lang naman eh. So, ayun. At yun. Lalong lumalakas ang ulan. Yun mga
patambay ka. Yun. Magulong na ako. And then yun. Hindi mo nangyari doon sa bedsheet mo. Lumaki na lumaki ang sila. Kasi nang ano. Kasi takong din. Kaya sinusunod eh.
So yun mga katambay, at tapos na ako mag-ulong, and then tinapay. So yun. So yun mga katambay, at tapos na ako. So yun mga katambay, dito na muna ako magpapaalam. Abang-abang na lang sa next vlog, next upload. Ang oras natin ay 9 o'clock na ng umaga. Sa petsa pa rin na September 10, 2025. So yun, abang-abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe. God bless. And then, bye-bye. Matthew 21 verse 22. Pray, believe, receive. So, ayun, at bye-bye.